Mahigit 200 nag-a-apply ng trabaho abroad ang nasagip sa magkahiwalay na accommodation sa Maynila at sa Cavite na hindi na nga rehistrado hindi pa makatao ang kondisyon. Nakatutok si Von Aquino. Nasagip ng Department of Migrant Workers o DMW ang 15 overseas Filipino workers o OFW applicants mula sa hindi rehistradong accommodation sa Pasay City. Mula sa mga nasagip, napag-alamang may iba pang unregistered accommodation sa Maynila at Imus, Cavite. Nang salakayin ng DMW, nasagip nila ang 206 na OFW applicants. Makikita mo, siksik sila sa isang napakaliit na kwarto, hindi tama ang pagkain, yung safety nila kapag ka nagkasunog, nako, mainam po na bantayan po natin ito. The place is not well ventilated, not well lighted, basta hindi siya maganda tirahan. In one unit, there are about 24 or 20 plus tao in one na maliit na unit. Can you imagine paano pa sila nakakatulog doon? Ayon sa DMW, legal ang mga agency. Natanggap ang mga aplikante na karamihay galing Mindanao at Visayas at inilipad sa Maynila. Ang ilan, 3 hanggang 8 buwan na sa accommodation dahil naghihintay sa mga dokumento tulad ng visa. Hindi sila nagbabayad pero pag gusto nilang umalis, yan ang panakot sa kanila. Pag umalis ka, babayaran mo yung times 3 months, 6 months na pagkain, tirahan, yun. Kaya sila naiibit. Kaya may elemento ito ng illegal detention. Titignan nila yung angulo na yun ngayon, yung human trafficking angle. Nasa OWA accommodation na ang mga nasagip na aplikante. Tiniyak ng DMW na tutulungan sila makapag-abroad at ilan sa kanila ay isa sa ilalim sa training para makapag-upskill. Ayon sa DMW, papatawa ng preventive suspension ng mga sangkot na recruitment agency habang gumugulong ang investigasyon. You need to help us spread the word na regulated yung mga yan. Hindi ka basta-basta magtatayo ng apartment door lang dyan, tapos yun na. May mga requirements, may mga signages dapat nakalagay dyan. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Tuwing walang humpay ang ulan, baha agad sa ilang bahagi ng Barangay Tatalon, Quezon City. At ngayong opisyal ng tag-ulan, kabado ang mga residente. Hassle po kasi siyempre, papasok ka ng trabaho, di ba? Naka-shoes ka. Yung dadaanan mo ng nababasa po yung shoes ko. Yun, yung pants ko, nababasa. Sa may Villa España to sa barangay, lagpas tao ang inaabot ng baha. Nangangamba na yung iba naman lumilipat, yung mga nangungupahan. Gumagawa ng mga hakbang barangay gaya ng declogging at paghahanda sa evacuation centers. Pero magiging malaking tulong daw sa kanila kung may pananggal lang sila sa baha. Sana more infra para mas papaitan pa po yung may liit po nating mga canals. Kailangan pa natin ng additional 50% para po totally talagang wala na pong pagbaha na magaganap po dito sa Tatalon. Ang kaso, kasama ang Barangay Tatalon sa mga lugar sa Quezon City na may mahigit 60 ghost o guni-guning flood control projects. Nang mag-inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI doon Setyembre noong nakaraang taon, barado ang lagusan ng tubig sa drainage system na ito sa Barangay Tatalon. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, ginastosan ng 48 million pesos ang dapat sana'y rehabilitasyon ng drainage system sa barangay. Pero ang ginawa lang, pininturahan lang ang sidewalk at pinalitan ng manhole, gaya sa bahaing Manunggal Street. Maganda naman sana maayos na itong lugar namin, mawala na yung baha rito. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, kasama ito sa mga pinag-aaralan ng DPWH kung dapat ituloy. Yes, ina-assess pa yan. Siguro, in the next few weeks, matatapos na yung assessment ng ating panel of experts. At pagka sinabi nila na dapat yung ituloy, itutuloy na natin kagad. Pero hindi na natin hinintay yun. Terminate na natin matagal na yung mga kontrata ng mga Diskaya dyan. Kasi sa pagkakaalam ko, Diskaya project din yan. Kailangan kasing masuri ang mga proyektong nakitaan ng anomalya para malaman kung makatutulong talaga sa lugar katuwang ang LGU. Sa kabuuan, nasa 40% ng mga natukoy na proyekto ang nakita ng DPWH na dapat ituloy, gaya ng pumping station sa Villa España 2. Kahit linggo, tuloy ang paggawa sa Phase 1 ng proyektong pinondohan ng mahigit 868 million pesos.
Ang paghanda ng DPWH sa tag-ulan sabay rin sa pagsisiyasat nila sa maanumalyang flood control projects. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sa pasukan bukas, isa po sa mga sasalubong sa mga mag-aaral ang mga bagong pintang blackboard. Pero naisip nyo ba, paano nga ba ginuguhitan ang mga pisara? Ang teknik po dyan na isang nagpipintura ng pisara, alamin sa pagtutok ni Athena Imperial. Bawat pitik ng PC nagiging guhit sa bagong linis at bagong pinturang pisara. Ang pagiging blackboard painter, kabuhayan ng 73-year-old na si Rodi Gatan mula pa noong 1998. Ang una ginagawa namin po, nadikitan ng tape kasi yan, tinatanggal namin tape bago namin i-repaint, bago namin lalagyan ng linya. Dalawa kami kasi ang nagagawa niyan eh, andito siya. Ang ginawa ko, hawak niya, tinatandaan ko muna ng chalk, gilid ng blackboard, kabilaan. Hawakan ng kasama ko, ipipitik ko. Mabilis lang ipitik yun. Wala pa 5 minutes. At hindi basta-bastang lubid o PC ang pinangguguhit sa pisara. Kumukuha kami ng tali sa dipsoda na 4 kilo na cotton. Hindi pwede plastic. Kasi pag plastic, mag-spark yan, kakalat ng pintura. Ayon kay Tatay Rodi, kapag malapit na ang pasukan, nagagawa nilang makapag-repaint ng blackboard sa aabot sa 35 silid sa isang araw. Kung malaki ang school, kasi ang nagagawa namin kasi maghapon, 35 rooms eh. Pero kung maliliit na school, makakatatlo kami ng school. Sa 600, yun ang tingin namin. Bukod sa kanyang probinsya na Rizal, nakakapagpinta rin si Tatay Rodi sa mga paaralan sa ibang lugar sa Pilipinas. Nakarating na kami hanggang Isabela, Tarlac, Pangasinan, Baguio, hanggang hanggang dito sa Bisaya, sa Davao at saka Cebu, Iloilo. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Quick chikahan time tayo para mga kapuso. Code Gray star Alden Richards, hinirang na Mental Health Awareness Ambassador ng OWA. Sa kanyang speech, ikinuwento niya na marami siyang natutunan sa kanyang role bilang isang OFW. Blessing daw ang pagiging ambassador ng OWA, lalo na't paraan daw ito para makatulong sa OFW community. Nagpapagaling ngayon si The Secrets of Hotel 88 star Josh Ford matapos maoperahan. Sa kanyang FB post, ibinahagi ni Josh na on the road to recovery na siya matapos operahan para sa kanyang eardrum. The Master Cutter star Shubi Etrata nag-celebrate ng kanyang birthday sa Amerika. Todo flex sa SOCMED si Shubi ng malaking bouquet of flowers na regalo ni Anthony Constantino na mapapanood din sa The Master Cutter. Sa IG post, kita na all smiles and enjoy si Shubi sa stunning views ng Amerika, kabilang na ang pagpunta nila sa Disneyland.